Dali lang po. At yan. Ayos ko lang yung aking screen para maliwanag dyan sa inyo. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Law and Grace, the Truth About Paul's Letters, patuloy po nating tinatalakay ang Book of Galatians at tayo ay nasa part 3 na ng Book of Galatians. Isa po ito sa pinakamahirap intindihing letters ni Paul. At kaya sisikapin po natin sa tulong ng Espiritu Santo at dadahan-dahanin natin ang pag-aaral nito. Sapagkat ito po ay lubhang mahalaga na maintindihan natin ang tama para hindi po tayo mamali sa pag-unawa sa mga letters ni Paul, especially sa Book of Galatians. At ang patuloy na paksang tinatalakay natin dito ay tungkol po sa kaugnayan ng law at ng grace. At sa huli po nating tinalakay ay napag-usapan natin doon na merong mga tinatawag na circumcision party ang nagpapakalat ng false gospel na hindi naman talagang gospel, na kung saan ay inuobliga nila itong mga Hudyo na ito that belongs to the circumcision party, ay inuobliga nila ang mga Gentiles na na kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang Mesaya, na pinipilit nilang sila ay ma-circumcise para sila ay magkaroon para sila ay masave. At ito ang tinututulan ni Pablo. Kaya ito po yung pinaka-context ng Galatians na ito. So, dito po tayo nagtapos nung nakaraang Friday sa chapter 3 verses 10 to 14. Dito tayo tumigil at ang naging tanong po ay, is God's law a curse? So, saan ba nang galing ito? Ang katanungang, is God's law a curse? Curse nga ba ang law of God? No? So, maliwanag po na the law of God itself is not a curse. The curse comes from violating God's law. So nagiging curse ang law of God sa atin, maging sa kanila noon, kung ito ay binaviolate. But the law of God itself, the Torah itself, is not a curse. Basahin natin yan sa Galatians chapter 3, verse 10. Sabi diyan, for all who rely on works of the law are under a curse. Now, if we do not know what is the context, what is going on in the book of Galatians, why Paul wrote this letter to the Galatians, we will immediately conclude that we don't need to obey the law. We can right away set aside the law of God. Dahil doon sa sinabi sa verse 10, sabi ni Paul, for all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. So, naging common understanding po ng maraming Kristiyano based on Galatians chapter 3 verse 10 and 11
that we don't need the law anymore. So it is very clear in these verses of scriptures na kasi ang liwanag daw dyan, sabi nila, "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law." So sabi nila, kaya we don't need the law anymore. We don't need the Torah anymore. For the righteous shall live by faith. But clearly, this is not the context of the book of Galatians. So kaya ito po yung ating nais na maunawaan dito. Saan nga ba nanggaling itong ano ang pinagbasihan ni Paul nung sinabi niyang, "Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law." No? Saan ba nanggaling yung sinabi ni Paul na for all who rely on works of the law are under a curse? Now, ito po ay hindi imbento ni Paul, hindi po ito bago. Itong mga sinabi ni Paul na ito ay meron pong pinagmumulan ito. At ito ay makikita po natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. Sabi po dyan, "See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today to go after other gods that you have not known." So kaya hindi na po bago yung sinabi ni Paul, balikan lang natin, doon po sa verse 10, na for all who rely on works of the law are under a curse. So ito pong mga talatang ito sa Galatians, nag-originate yan doon sa Deuteronomy 11, 26 to 28. So this is nothing new. Hindi ito imbento ni Paul. Ito ay nakasulat sa law, na sa Torah. Nakasulat ito sa Deuteronomy chapter 11 verses 26-28. But we have to understand kung ano ang context nung binanggit ni Paul nung kinote ni Paul yung Deuteronomy chapter 11, no? So sabi diyan, "I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God." So, the law of the Lord ay nagiging curse siya kapag siya ay binaviolate. Pero the law of the Lord itself is not a curse. So sana nasusundan niyo po ako. Nagiging curse lang siya if it is violated. No? Pag ito ay dinisobey, nagiging curse siya sa tao. Pag dinidisobey ng tao yung law of the Lord. But the law of the Lord is not curse in itself. But if you obey the law of the Lord, then it is a blessing. So kaya makita natin na yung law of the Lord ay meron siyang role na ikaw ay i-bless at meron siyang role na ikaw ay i-curse. Ang role niya, kapag ka siya ay sinunod mo, blessing siya. Ang role niya, kapag siya ay dinisobey mo, magiging curse siya. Okay? So mamaya po makikita pa natin ano pa yung isa pang role ng law of the Lord, no? Or God's law. So balikan po natin yung sumunod na mga talata sa verse 12. "But the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree,
so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Okay. Now, unawain po natin ito, no? Christ redeemed us from the curse of the law. Now, sabi po natin kanina, pinuntahan natin yung Deuteronomy 11:26-28. Kapag sinunod mo ang law, blessing. Kapag ka dinisobey mo ang law, curse. Now, ang tanong ko po, sino sa atin ang hindi nag-disobey sa law of God? Meron bang tao sa balat ng lupa na nakasunod 100% sa lahat ng commandment ng Diyos at wala ni isa man siyang na-violate doon? Wala po, no? Sabi nga sa atin ng Biblia in the book of Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. So you and I, we are all sinners because we have violated the law of the Lord. So ang isa pa pong purpose ng law, bakit ibinigay ng Diyos ang law? Para malaman ng tao kung ang ginagawa niya ay kasalanan ba or hindi. Kasi kapag walang law, hindi mo alam kung kasalanan ba yon or hindi. Kaya ang isa pang purpose ng Diyos in giving the law ay para malaman ng tao na yung ginagawa niya ay kasalanan ba or hindi. Kaya ang definition natin ng sin, kapag dinisobey mo, yon ay sin. Kapag sinunod mo, yon ay blessing. Okay? So, babalik ko ako dun sa tanong ko kanina. Sino sa atin ang hindi nag-disobey sa law of God? I believe the Bible is true nang sinabi ni Paul that all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, mga kapatid, if all of us have sinned against God, which means nag-violate tayo, nag-disobey tayo sa word of God or sa law of God. Therefore, we are all under curse. Kasi sabi diyan no? Blessing if you obey the commandment of the Lord. No? And curse if you do not obey the commandment, meaning you disobey it. And kung lahat tayo ay nag-disobey, then ibig sabihin po, lahat tayo ay under curse. So ang problema ngayon so ibig sabihin, hindi po yung law ang curse. Ang curse ay yung pag-disobey natin, naging curse siya sa atin. So ngayon, ang tanong, ano ang solusyon na maalis tayo dun sa curse? Now, sundan niyo po ako, mahalaga to. Ano ang solusyon ngayon para maalis tayo dun sa curse na yon? Kasi lahat tayo, we are all under curse. Because as the Bible says in the book of Deuteronomy, that if we disobey the word of the Lord, if we disobey the law of God, we are under curse. And so, wala naman nung makakasunod sa atin 100% sa law of God. So we are all under curse. So what's the solution? So, sabi po doon sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. So yun po yung naging solusyon. Because we are all under curse because we all disobeyed the law of God, then ang naging solution po is Jesus Christ, the one who redeemed us. Sa madalit salita, ang law of God ay naging instrumento ng Diyos
para tayo po ay lumapit kay Jesus. Dahil wala ho tayong kaparaanan para matanggal yung curse sa atin. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay nag-disobey sa law of the Lord. And so therefore, makikita ho natin na yung law of God ay ang isang purpose niya ay para i-bless tayo kung susundin natin. At i-curse tayo kung i-disobey natin siya. At ang purpose po nito ay upang i-reveal kung ano ang kasalanan. At ang purpose po nito ay ituro tayo sa mag-aalis sa atin sa curse na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya yun po yung sabi nung verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So kaya makita nyo po na si Jesus Christ na kahit minsan ay hindi po nagkasala, ay siya ang tumanggap nung curse na para sa atin dahil tayo ang nagkasala. Kaya po tinanggap ng Diyos dahil ang nagbayad ng ating kasalanan ay isang Hesukristo na hindi nagkasala kahit minsan. Ibig sabihin, He is holy, kaya tinanggap ng Diyos yung pong handog ng buhay ng Panginoong Hesukristo. And mamaya po, as we go along, makikita pa natin na napakaganda nitong law na ito, no? Na ibinigay ng Diyos. So let's continue. Balik lang ako dito sa letter B. Messiah redeems from the curse, no? Messiah bore the penalty for sin, as I was explaining, and He redeemed believers from condemnation. Now, ano po ang functions ng God's law, ng Torah? Unang-una po, it defines sin. Ulitin ko po, hindi malalaman ng tao kung ano ang kasalanan kung walang ibinigay na batas ang Diyos. Kung walang ibinigay na batas ang Diyos, hindi natin malalaman kung ano yung binaviolate natin. Therefore, kung hindi po natin alam yung binaviolate natin, dahil walang law na ibinigay, then hindi ho natin kailangan ng Redeemer. Hindi natin kailangan ng magbabayad ng ating kasalanan dahil wala naman ho dahil walang ibinigay na law, tayong binaviolate. And so kaya po yung law ay ibinigay ng Diyos upang i-define kung ano ang kasalanan. At dahil ngayon, nakita na natin, ito ang ipinagagawa ng Diyos, ito ang ayaw ng Diyos, ito ang ipinagbabawal ng Diyos. So alam na natin kung saan yung mga boundaries natin. Kaya kapag binayolate natin yon, alam natin kasalanan yon. Kasi nilabag natin ang utos ng Diyos. But at the same time, it brings blessing through obedience. Pero pagka sinunod naman natin yung ipinapagawa ng Diyos na yon, alam natin na ibe-bless tayo ng Diyos. Dahil yun ang kanyang sinabi. Di ba? Yung binasa natin kanina sa Deuteronomy, na kapag sinunod nyo, ibe-bless ko kayo. Pero pag sinuway nyo, then i-curse ko kayo. So kaya, una po, ang function ng law of God is to define sin. Number 2 is to bring blessing through obedience. And number 3, to bring consequences for disobedience. Sabi sa Galatians 3:15, to give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now, sa marami pong babasa ng talatang ito, lalampasan na lang yan.
Yung verse 15 na yan. Kasi pag binasa ho natin yan, verse 15, to give a human example, no? So Paul is giving them an example, no, based on human, to give a human example. Sabi niya, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. So ano po ang point ni Paul dito? Ang point ni Paul, kung sa tao, yung pinagkasunduan nila ay walang pwedeng mag-anal nito or magdagdag dito kapag ito ay naratipikahan na. Kung sa tao ay hindi mo pwedeng basta na lang isa-isang tabi ang kasunduan. Hindi mo pwedeng itong basta dagdagan, hindi mo pwedeng basta baliwalain. Kung sa dalawang tao na nagkasundo, no, ay hindi mo pwedeng gawin yon. Ang punto ni Paul, lalong kaya niya po binigay yan, lalong hindi mo pwedeng basta na lang isa-isang tabi ang law, no? Yung covenant ng Diyos. Sapagkat yung covenant ng Diyos, mga kapatid, ay binubuo, ay naglalaman po ito ng kanyang mga batas. So yung kanyang covenant, no? Yung kanyang, makikita niyo po later kung ano ang connection nito sa atin. Yung kanyang covenant sa Israel, yung kanyang covenant kay Abraham, no? Ay hindi mo pwedeng basta baliwalain yon. Hindi mo pwedeng basta isa-isang tabi yon. Hindi mo pwedeng basta na lang ideklarang hindi na natin kailangan sundin yan at hindi na natin kailangan yan. Dahil ang sabi nga ni Paul, sa kanyang example, kung yung kasunduan ng tao ay hindi, kasi alalahanin nun natin, kumbaga yung historical background nito, kaya naiintindihan si Paul dito nung sinulatan niya. Kasi ang historical background po niyan, sa kanila, nung panahon nila, basta nagkaroon ng kasunduan ang dalawang partido, hindi mo pwedeng basta-basta na lang i-cancel yon. Hindi rin pwedeng basta-basta na lang dadagdagan mo yon kapag ito ay napagkasunduan na. Nagkasundo na kayo doon. So ang point ni Paul, kung ito ay ganito ang sa tao, di lalong sa Diyos, hindi mo pwedeng basta na lang na yung kanyang pinagkasundo sa kanila, sa mga Hudyo, ay basta na lang baliwalain. Okay? Hindi mo pwedeng basta i-annul yon. Hindi mo pwedeng basta na lang baliwalain yon, tanggalin yon. Dahil yon ay kasunduan ng Diyos at ng bayang Israel, ng tao. At ang nilalaman ng kasunduan na yon ay ang mga batas ng Diyos. Kaya kung sasabihin po natin ngayon na pwede na nating baliwalain ang batas ng Diyos, dahil tayo ay under grace na, hindi ho po pwede yon. Dahil later makikita ho natin na ang maging ang pakikipagkasundo ni Abraham sa Diyos, ang covenant na sa Diyos, is under grace. Okay? So, tuloy ho natin. Verse 16 to 18. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings. Meron pong letter S. Ulitin ko lang, sabi doon sa verse 16. Now the promises were made to Abraham and to his offspring, singular. It does not say and to offsprings, plural, referring to many, but one. And to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a
promise. Now, balik ko tayo dito. No? So, ang binigay pong example ni Paul dito para pagtibayin na unang-una, ang law of God is not a curse. It becomes a curse when it is violated. At pinagtibay dito ni Paul na hindi mo pwedeng basta baliwalain yung covenant ng Diyos kay Abraham at isa-isang tabi yun. At ang kanyang ginamit po to to strengthen his position ay yung example na sinabi niyang kung yung kasunduan ng mga tao ng dalawang partido ay hindi mo pwedeng baliwalain basta-basta, lalong hindi mo pwedeng baliwalain yung kasunduan ng Diyos kay Abraham. At ang kasunduan po, ang pangako ng Diyos na kanya pong ang pangako niya kay Abraham. No? Sabi niya, now the promises were made to Abraham and to his offspring. Pag sinabi pong offspring, yung kanyang magiging anak. Okay? Yung kanyang magiging anak. It does not say, and to offsprings, referring to many, but to one. And to your offspring who is Christ. Now, makikita natin later on, napapasok kasi sa discussion ni Paul dito, yung kanyang naging dalawang asawa. No? Ang isa po ay si Hagar, at alam na natin na si Hagar ay kanilang katulong. At ang tunay niyang asawa ay si Sarah. No? So, kaya papasok po dito si Hagar at si Sarah na dalawang babae sa buhay ni Abraham. Nagkaroon siya ng anak kay Hagar at nagkaroon siya ng anak kay Sarah. Now, ang pangako ng Diyos kay Abraham, no, na mula sa kanyang, ang ipinangako niya, na mula sa lahi ni Abraham, ay lilitaw ang magpapatuloy ng kanyang saling lahi. At doon sa saling lahi na yon, doon lilitaw ang tagapagligtas ng bayang Israel. At alam na nating lahat yon, walang iba kundi si Jesus Christ. So, bakit po binibigyang linaw ito ni Paul dito, mga kapatid? Sabi niya, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings. Okay? Kasi dalawa ang naging offsprings ni Abraham. Isa kay Hagar at isa kay Sarah. Tinutukoy dito ng Diyos na kumbaga po ang ino-honor ng Diyos na pangako niya or covenant niya kay Abraham ay doon po sa hindi doon sa dalawang anak kundi doon sa isang anak. Sino yon? Yung pong anak sa pangako, which is anak ni Sarah, hindi anak ni Hagar. Okay? Now, this is what I mean. Sabi niya, the law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise. Kailan ho ibinigay ang batas? Ibinigay ng Diyos ang batas 430 years bago pa ibigay ang batas. Kasi ibinigay na ng Diyos yung pangako, no? Or rather, bago pa dumating yung batas, nagbigay na ng pangako ang Diyos kay Abraham. So, ibig sabihin, si Abraham po ay, kumbaga po, ang
si Abraham po ay driven by promise ng Diyos, by faith. Wala pa yung batas, no? Nung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, ay wala pa po yung batas. Dumating yung batas 430 years later, no? At hindi po binubura, no? Hindi binubura yung pong kasunduan ng Diyos at saka ni Abraham. Hindi binubura ito ng batas. Okay? Sabi diyan, for if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise. But God gave it to Abraham by a promise. So, doon po sa verse 19, sabi diyan, why then the law? No, bakit kailangan pa ng batas? Bakit kailangan ng batas? So kung nagkaroon na ng covenant ang Diyos at si Abraham bago pa dumating ang batas, bakit pa kailangan ang batas kung meron na palang covenant ang Diyos at si Abraham? Kaya yun po yung tinatanong ni Paul dito, why then the law? It was added because of transgressions. Now, ulitin ko po, bakit binibigyan emphasis ito ni Paul? Kasi nga, ipinipilit nitong mga circumcision party na ito sa mga Gentiles na nanampalataya na kailangan muna silang sumunod sa batas. At ang particular na batas na gusto nilang ipagawa ay yung pagtutuli sa kanila. At kung hindi nila gagawin ito, sila ay hindi maliligtas. Kaya ang solusyon nila para maligtas ka, sumunod ka sa batas. At ang isang particular na batas na pinasusunod nila yung mga hentil ay ang pagtutuli. Kaya dito po, ipinapaliwanag ni Pablo kung ano ang layunin ng batas. Okay? Nasusundan niyo po ako? Kung ano ang layunin ng batas para makita nila bakit ba ibinigay ang batas. So gusto niyang iparating dito sa kanila, hindi ibinigay ng Diyos yung batas na yan para maging daan sa kaligtasan. Okay? Kundi ang batas na yan ay ibinigay ng Diyos para nang sa ganon, una, ma-define kung ano ang kasalanan. At kapag alam na ng tao ang kasalanan, dahil alam niya na kung ano ang binaviolate niya, at siya ay under cursed, then maghanap ngayon siya ng solusyon doon sa kanyang kalagayan na siya ay under cursed. Kaya siya ay itinuturo ng batas sa Panginoong Hesus. Okay? So kaya yun po ang ipinapaliwanag ni Pablo rito. Kaya ang tanong, kaya sabi niya, why then the law? Kaya niya sinasabi, si Abraham, bago pa yung dumating yung batas, 430 years pa, bago pa dumating yung batas, meron ng kasunduan ang Diyos at saka si Abraham. Meron ng pinangako ang Diyos kay Abraham. At ang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay magkakaroon siya ng anak, offspring, no? At yung offspring na ito ang magtutuloy ng kanyang lahi para nang sa ganoon ay ipanganak ang Mesaya. Doon manggagaling. At yung Mesaya na yon, doon tayo dinadala ng batas. Yun ang sinasabi po ni Pablo rito. Okay? Doon ka dadalhin ng batas. Kaya nandyan yung batas para to bring you to Christ. Because si Christ ang tutubo sa iyo mula sa curse dahil ikaw ay makasalanan. Okay? Kaya po mga kapatid, ang batas ay ibinigay din upang ipahayag ng Diyos kung paano niya tinatrato ang kasalanan. Okay? Later on,
babalik ako doon sa sinabi kong yon. Tingnan muna natin tong verse 19. Sabi niya, why then the law? Sinagot ni Paul yon. It was added because of transgressions. It was added to what? It was added, remember, sa binasa natin kanina, ang Diyos ay merong promise kay Abraham. At ang promise ng Diyos kay Abraham ay bibigyan siya ng anak. At yung anak niya yon ang magpapatuloy ng kanyang lahi hanggang dumating doon sa ipapanganak yung Mesaya. Okay? So, kaya sabi ni Paul, why then the law? It was added, no? Dinagdag doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Dinagdag 'yon. At sabi niya, it was added because of transgressions. Now, stay with me mga kapatid. Yung pong ibig sabihin niya ng because of transgression, ang talagang rendering niyan in the original Greek language po, ay ang ibig sabihin po diyan, to reveal transgression. No? To reveal transgression. So, dinagdag yon doon sa pangako ng Diyos kay Abraham upang maihayag kung ano ang magiging batayan ng tao para masabi niya na siya ay nagkasala. Okay? It was added to reveal transgressions, ma-define kung ano ang sin. Tapos sabi niya dyan, until the offspring. Sino po yung offspring? Sino po yung anak? Kasi yung offspring dyan, ang ibig sabihin niyan, anak. Until the offspring should come to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary. Okay? So, ano po yung ibig sabihin nun? And it was put in place through angels by an intermediary. Papaano po ba nagbuntis si Mary? Paano ho ba napunta sa sinapupunan ni Mary si Jesus Christ? He was conceived by the Holy Spirit. Wala pong naganap na pagtatalik between Joseph and Mary. Nabuo sa sinapupunan ni Mary si Jesus Christ. It was through the intermediary. It was through the Holy Spirit. So kaya kung hindi natin naiintindihan lahat yun, mga kapatid, mahirap po talagang intindihin itong sinasabi ni Paul dito. Nasusundan niyo po ako? It was added because of transgression until the offspring should come to whom the promise had been made. So kaya, panahon pa ni Abraham, ipinangako na ng Diyos na mula sa iyo ay lilitaw, ipapanganak, no? Magiging galing sa lahi mo ang magiging tagapagligtas. And he will be conceived by the Holy Spirit. Okay? So, tandaan niyo po yun, mga kapatid. Kaya dito po, makikita rin natin na inireveal ng Diyos through the law ang solusyon para sa ating kasalanan. Kaya po yung Torah, mga kapatid, pag binabasa natin, pinag-aaralan natin, hindi nyo ba nakita po yung sa panahon na sila ay nasa wilderness? Anong itinuro ng Diyos sa kanila? Ano ang batas na ibinigay ng Diyos sa kanila? Kung paano sila maghahandog? Ano po ang mga patakaran ng Diyos sa kanila? Huwag kayong maghahandog ng unclean animals. Kailangan clean. Kailangan, at ano po ang patakaran ng Diyos doon? Di ba? Pag magpapatay sila ng kambing, yung isang kambing ay ipapatong nila yung kamay, pagkatapos dadalhin nila doon sa pinakamalayong lugar para hindi na bumalik, symbolizing na yung pagpatong nila ng kamay ay itinatransfer na nila yung kanilang kasalanan doon po sa kambing at wag nang bumalik. At yun namang isang kambing, yung kanyang blood ay isa-sacrifice
para yung kasalanan nung buong Israelites ay ililipat na doon sa innocent animal. So makikita natin na sorry po, mayroong hayop na innocent na namatay, may nagbayad ng kasalanan, no? At ito po ay nangyari ngayon doon sa ating Panginoong Hesukristo. So kaya yung makikita natin sa Torah, no? Yung makikita po natin sa Torah ay ini-reveal doon kung paano tinatrato ng Diyos ang kasalanan. Ang kasalanan ay kailangang bayaran ng isang inosenteng hayop at ang kanyang dugo ang tatanggapin ng Diyos na alay para ang buong bayan ng Israel ay mapatawad sa kasalanan. So, yun po yung Torah at yun ang nagpakita sa atin na kung ano yung gagawin ng Panginoong Hesus. Kaya yung nakita natin doon sa kanilang pag-o-offer ng mga hayop, nakita natin ito sa Panginoong Hesukristo nang siya'y inihandog, na siya'y namatay sa krus, napako doon namatay sa krus, at yung kanyang dugo na tumigi sa kanya ang naghugas ng lahat ng ating mga kasalanan. At siya ay inosente sa lahat ng kasalanan ginawa natin. Pero siya ang nagbayad. So kaya yung Torah po ay ipinahayag na sa atin kung ano yung paano i-deal ng Diyos ang kasalanan ng tao. Okay? Kaya yan, balikan nun natin. Why then the law? It was added because of transgressions or to reveal sin, until hanggang dumating po yung offspring, si Jesus Christ, should come, to whom the promise had been made, and it was put in place through angels by intermediary. So, as I was saying, yung pong nagaganap na sacrifices na yun nila illustrated substitutionary atonement. And Messiah fulfills what the sacrifices foreshadowed. Kaya sabi po doon sa verse 13 again, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Now, babalik ko tayo sa Torah, doon sa law, ano ang nangyari? Ang naging substitute ng ang pumasan, ang umako ng kasalanan ng mga Israelita ay yung mga hayop na inihahandog nila. So makita niyo po, doon sa Torah ay ipinakita ng Diyos kung paano niya dinidil ang kasalanan. Kaya sinasabi ni Paul dito, kumbaga, mahalaga yung law. Pero hindi yung law ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Now, ito po ang tanong ko. Kung tayo po ngayon ay lahat tayo nagkasala, lahat tayo under cursed, tapos lahat tayo po ay natubos ng Panginoong Jesucristo, at dinala tayo ng batas kay Kristo. Ngayon na kay Kristo na tayo. Ang question, kailangan pa ba natin yung batas? Ang layunin pala ng batas ay para dalin tayo kay Kristo. Ngayong na kay Kristo na tayo, kailangan pa ba natin ng batas? Of course. Bakit? Kasi ang batas po, tandaan natin, sinasabi ko nga kanina, ang purposes ng batas ay i-define sa atin kung ano ang kasalanan. Pangalawa, pag sinunod natin, ibe-bless tayo. Pag hindi natin sinunod, i-curse tayo. At ituro tayo papunta kay Kristo. Ngayon na kay Kristo na tayo. Kailangan pa ba natin yung batas? Kung ang dahilan bakit ibinigay yung batas ay para ituro tayo kay Kristo. Ngayon, kailangan pa ba natin yung batas na kay Kristo na tayo? Definitely yes. Why? Because it will still define kung ano ang kasalanan. Diba? Pangalawa, pag sinunod natin, ibe-bless tayo. Pag hindi natin sinunod, ika-curse tayo. Yun nga lang po ang pagkakaiba, dahil na kay Kristo na tayo, hindi na tayo ika-curse eternally. Magsasuffer na lang tayo sa consequences nung sin natin. Pero we will not be eternally condemned. Okay? So kaya,
Kung may magtatanong po mga kapatid, kung kailangan pa ba natin ng law, definitely yes. So maliwanag na po sa atin ngayon yan mga kapatid ha. I hope it is clear to us, no? So na maliwanag na sa atin yan. So the law does not cancel God's promises but reveal God's redemptive plan. Alright, okay. So it's 32 na po pala. Pasensya na kayo. Nalibang ako. Babalikan nun natin itong hindi natin natapos. Pero sa Biyernes, kasi sa Biyernes po, babalikan natin ito. Pansamantala po nating ititigil muna dito. So tayo po ay magsara sa panalangin at pangunahan po tayo ni Brother Eman sa closing prayer. Brother Eman? Good evening po. Good evening. Kasi mag-pray po tayo para sa ating closing. Panginoon,